يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Muli ay inumpisahan natin sa pagpupuri, pagdalangila, pagluluwalhati kay Allah subhanahu wa ta'ala na nag-iisang may karapatang purihin, luwalhatiin, takilain, sambahin si Allah subhanahu wa ta'ala at pagbibigay pugay, panalangin ng biyaya at kapayapaan para sa ating huling propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa lahat ng tumahak sa kanyang landas, tumatahak at tatahak pa sa landas niya. Pinaalalahanan ulit tayo ng ating imam kanina sa pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tunay na ang pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang magbibigay sa iyo ng kapanatagaan at lahat ng solusyon sa lahat ng maaari mong maging suliranin. At itong paalala sa pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala ay paalala na inuulit-ulit sa lahat ng mga nasyon na lumipas sa kasalukuyan at sa mga darating pa. Okay? So ang munting ang topic ng imam natin kanina ay tungkol sa isang katangian na napakahalaga at napakamarangal at napaka-katangi-tanging katangian na pwede mong maging katangian at naging katangian ito ng lahat ng mga propeta at mga sugo at katangian ng mabubuting tao at katangian ng mga totoong mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ano yung tinutukoy niyang katangian? Masya Allah, nakikinig sila, hindi sila natutulog. Sabar. Masya Allah. Okay? So yung katangian na to ay napakahalaga, napakadakila, na taglayin ng sino man. Kung sinabi niya na ito ay tinataglay ng mga propeta, tinataglay ng mga sugo, tinataglay ng mabubuting tao, mga salihin, tinataglay ng mga mananampalataya, ito ay napaka-importanting katangian na taglayin natin. Okay? Now, marami siyang binanggit na aya. Alam ko, maaalala ko lahat. Pero isa sa mga binanggit niya na itong pagtitiis o ano ba ang mga ano natin sa sabat? Pagtitiis, pagtitimpi, ano ba? Pagtitiga, Masya Allah, makalalim na. Ano ba? Patience sa English. No. Ito ay binanggit sa Quran na napakaraming beses. Okay? At isa sa mga binanggit sa Quran, isa sa naalala ko sa mga sinabi niya, yung sa surah, ano? Ali Imran. Last versikulo, yung pinakahuling versikulo. Sa surah Al-Imran, chapter 3, pinakahuling versikulo. Pangilang versikulo pinakahuli? Ha? Masya Allah, nagbabasa sila. 200. Okay? So ano yung meron doon? Ang sabi niya Allah subhanahu wa ta'ala, isbiru, wasabiru, warabitu, wattaqullah. La'allakum tuflihun. Masya Allah. Alam niyo yung versikulo. Kailan binabayin, bro? Kailan binaba yung versikulo? Binaba yung versikulo sa isang event sa buhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam during Battle of Uhud. Yeah. During Battle of Uhud. Okay? Now doon sa versikulo na may utos. So ngayon, hindi lang basta ang sabra ay magandang katangian, kundi inuutusan tayo, mga mananampalataya, na magkaroon ng tinatawag na sabra. Utos yun, galing kay Allah. Isbir, magkaroon tayo ng patience. Yun ang unang utos. Dahil importante magtaglay tayo ng patience. May eksaktong Tagalog yung patience eh. Parang walang exact. Pasensya. Hindi yun eh, patience din yun eh. Pagtitiis. Basta inutusan tayo na magkaroon ng sabar, patient. Utos yun, galing kay Allah subhanahu wa ta'ala. Now, tingnan muna natin yung sitwasyon kung saan bumaba yun. Bumaba yun dun sa panahon na kung saan tinugi sila ng mga kalaban, tinalo sila, tumatakbo sila,
nakikipaglaban sila dun sa mga kalaban. So, inutusan sila magkaroon ng patience. Pasensya. Okay? Alam natin na ang pinakamataas sa Islam, yung tinatawag na pakikipaglaban para kay Allah subhanahu wa ta'ala, yung jihad. Yun ang pinakamataas. Inutusan sila doon na magkaroon ng pasensya, magkaroon ng pagtitiis. Kaya marami kang kailangan tiisin doon. Yun ang rurok ng pagtitiis. Kaya marami kang kailangan tiisin doon. Okay? Inutusan sila na magkaroon ng patience sa mga kalaban nila. At hindi lang yun. Inutusan pa sila na magkaroon ng sabiro. Anong kaibahan nun? Yung inutusan ka na magkaroon ng patience at inutusan ka pa na anong kaibahan nun? Parehong sabiro yun eh. Ha? Ang kaibahan nun, kasi yung ginagamit dun sa grammar o construction ng word sa Arabic, meron tayong tinatawag na yung competition between two parties, like yung how do you call boxing, yes, chef? Mudara ba? Boxing? Mulakam. Mulakam. Okay? So yung competition sa dalawa, yun yung fi'l na yun na mayroong competition sa dalawang party o sa dalawang tao. Okay? So kung halimbawa yung boxing, mulakam, yung tumatakbo, may tawag din doon dahil may competition sa dalawang party. Ha? The running, how do you call it, the competition? Jerry. Okay? So may competition doon. Now tayo, hindi lang tayo inutusan na magkaroon ng pasensya, inutusan pa tayo na magkaroon ng competition sa pasensya sa mga kaaway, sa mga kalaban. Kung baka may pasensya sila, dapat mas magkaroon ka ng pasensya. Bakit? Kasi natalo nga sila doon, di ba, sa labanan na yun, dahil sa pagkakamali ng mga archers, yung mga nakikinig sa Sira class natin, alam niyo yun. Okay? Dahil sa pagkakamali, natalo sila, nagkaroon ng malaking kasawihan. Dahil sa pagkakamali ng mga archer, natalo sila. Ngayon, inutusan pa rin sila magkaroon ng pasensya. At magkaroon ng mas malaking pasensya kaysa sa doon sa mga kalaban nila. Bakit? Kasi yung mga kalaban nila may pasensya din. Di ba? Kasi wala sila doon. Kung wala silang pasensya, ibig sabihin, may pasensya sila na hindi mga Muslim, mga kuffar, mga mushrik, ikaw pa ang walang pasensya na Muslim. Kung may namatay sa inyo, mayroon ding namatay sa kanila. Kung may nasugatan sa inyo, mayroon din nasugatan sa kanila. Kung natalo kayo, natalo nyo rin sila minsan. Tinutukoy doon yung labanan sa Badr, kung saan nanalo yung mga Muslim. So ngayon, medyo malungkot ang mga Muslim, medyo nasugatan, medyo nasaktan. Inutusan sila ni Allah subhanahu wa ta'ala na magkaroon ng pasensya at magkaroon mas malaking pasensya laban sa mga pasensya ng mga kalaban nila. Okay? So pagkakaroon ng tinatawag ng katangian na pasensya, sabr, patience, napaka-importanting taglayin ng isang totoong mananampalataya. Okay? Binanggit niya na may iba't ibang level ng pasensya. Pinakamataas na level ng pasensya, ano? Ha? 3 level daw, pasensya. Yung pinakamataas na level, ano? Magkaroon ka ng pasensya sa pagsunod sa mga pinag-uutos ni Allah. Kailangan mo ng pasensya doon. At yun ang pinakamataas na level. Hindi mahirap ang bumangon ng Fajr araw-araw, di ba? Pasensya ang kailangan mo. Hindi madali na bumangon ng Fajr araw-araw. Pasensya ang kailangan mo. Hindi madali na magsalang 5 beses isang araw. Pasensya ang kailangan mo. Hindi madali mag-ayuno sa buwan ng Ramadan. Napakainit pa naman yung last Ramadan. Pasensya ang kailangan mo. Hindi madaling mag-Hajj. Alam nyo kung anong magiging sitwasyon nyo sa Hajj. Pero pasensya ang kailangan nyo. So, pinakamataas na level ng pasensya, magkaroon ka ng pasensya, magkaroon ka ng patience, na isang katuparan mo yung lahat ng iniutos sa iyo ni Allah. Yung mga pinag-uutos sa iyo ni Allah na magampanan mo. Yung pasensya na yun, yun ang pinakamataas na level ng pasensya. Sabr. Na kailangan taglayin ang lahat ng mananampalataya. Dahil kung wala kang pasensya, hindi ka gigising sa Fajr. Kaya mo lang kung kailan ka magising, tinatamad ka magsala ng Zuhur kasi mainit naman, sobrang init, ayaw mo pumunta sa masjid. So lahat, wala kang dahil wala kang pasensya. So kapag hindi ka nagtataglay ng Fajr, hindi mo maisa sa katuparan. Sa tinatawag na sabr, hindi mo maisa sa katuparan yung mga pinag-uutos sa'yo. Okay? Hindi mo magagawa. Importante na magkaroon ng pasensya, sabr.
Okay? Pangalawang level. Yung pangalawang level, magkaroon ka ng pasensya na ano? Napigilan mo ang sarili mo sa lahat ng pinagbabawal naman sa'yo. Yun ang pangalawang level. Bakit pangalawang level? Ha? Kasi by nature, mas mataas yung pasensya mo dun sa araw-araw mo na pagpupursige na magsala. Araw-araw mo na pagpupursige na gumising sa Fajr. Araw-araw yun. Araw-araw. 365 days and 1/4 sa isang taon. Ganun ang gagawin mo. So malaking pasensya ang kailangan mo doon. Yung pangalawa, kailangan mo magpasensya sa pagpigil naman sa sarili mo sa mga ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Maaaring hindi araw-araw. Maaaring kailan ka lang susubukan. Halimbawa may chicks pumasok sa kwarto mo, mga kahinaan mo, hindi araw-araw yun. Paminsan-minsan masusubukan ng pasensya mo. Mga dati mong barkada, nag-iinuman, tinawag ka, hindi naman araw-araw tatawagin ka. Sinusubukan ng pasensya mo, makakasunod ka ba? Okay? So yung pagpigil naman ngayon sa sarili mo, dahil by nature, ang mga mabubuting mananampalataya, by nature is talagang may pagpipigil sila sa paggawa ng ipinagbabawal. Okay? Kaya nila magpigil. Lalo na sa publiko. Minsan sa private, mahirap magpigil, pero sa publiko, kaya nila magpigil. Dahil alam nila na kilala sila ng tao na mananampalataya sila. Pero yung number one, yung pagsunod, yun ang kailangan mo ng mas malaking pasensya. Dahil araw-araw yun, kailangan mo sumunod. Araw-araw. Hanggang sa malagutan ka ng hininga. Okay? Pangatlong level ng pasensya. Magkaroon ka ng pasensya pag may dumating sa iyong kalamidad. Ano mga kalamidad dito? Siguro yung galit ka, hindi mo napigilan yung galit mo, namatayan ka, nasunugan ka, nagkaroon ka ng kalamidad sa buhay. Yun ang pangatlong level. Nakita nyo? Pagkakasunod-sunod. Pangatlong level, nagkaroon ka ng kalamidad sa buhay, pagsubok, nagkaroon ka ng pasensya. Okay? At yung pagkakaroon ng sabr, pasensya, patience, sa oras ng kalamidad, ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay sa unang buhos ng kalamidad. Okay? Hindi yung halimbawa, namatayan ka ng mahal mo sa buhay. Okay? Namatayan ka. Sabihin na natin anak mo, asawa mo, o whatever, namatayan ka. At by the way, panalangin po natin yung kapatid natin, dati po siyang tagapagturo dito, si Abdurrahman Larenas. Ay siya po ay inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sumakabilang buhay na po. With the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. Ewan ko kung may mga nakakilala pa sa kanya dito. Dati po siya nagtuturo dito. Naibalita sa amin na siya ay pumanaw na. Sana tanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng ginawa ng kabutihan at tanggapin siya sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. At sana patawarin ang lahat ng mga nagawa niyang pagkukulang. Isa po siya sa dating tagapagturo namin dito at kami ay saksi. Isa siya sa mga mabubuting tao. Inshallah. Okay? So pasensya, tulad nito, yung asawa ni ang ating kapatid, maaaring yung kanyang anak, maaaring sa unang buhos ng pangyayari ngayon, maaaring hindi nila matanggap. At kahit sino man sa atin. Okay? Tapos anong gagawin ng iba, lalo na yung mga kababaihan, iiyak, magdadabog, maninisi na tao, kung hindi ka pumunta doon, hindi ka sana na-disgrasya, kung hindi mo ginawa ito, ganito, bakit ako pa ang namatayan? Yung kapitbahay namin ang sama-sama, bakit hindi siya ang namatayan? Bakit hindi nila sila maubos? Bakit kami pa? Nagsasala naman kami. Sinisi mo na lahat. Subhanallah. And then pagkatapos, tsaka magkakaroon na lang ako ng pasensya, wala naman akong magagawa eh. Too late. Hindi yun ang totoong pasensya. Yung totoong pasensya yung unang buhos ng kalamidad sa iyo. Magkakaroon ka ng pasensya. Tatanggapin mo. Dahil in the first place, wala ka naman magagawa. Tapos tsaka matatanggapin pag lumipas na yung araw, lumipas na yung linggo, wala naman akong magagawa. Talagang oras na niya eh. Subhanallah. Okay? So nawala na yung malaking ajr sa iyo. Wala yung malaking biyaya sa iyo dahil sa unang buhos ng kalamidad, hindi mo natanggap. Ang dami-dami mong sinisi. And then, at the end, tinanggap mo kasi wala ka rin naman magagawa. Patayin eh. Subhanallah. Okay?
Ang unang buhos na kalamidad, tinanggap mo, nagpasensya ka, yun ang totoong pasensya. Sa panahon ng propeta, sallallahu alaihi wasallam, meron siya nakita dun sa libingan na babae na iyak ng iyak, na talagang malungkot sa pagkasawi ng kanyang asawa. At nilapitan siya ng propeta, nasa likod ng propeta habang siya ay umiiyak, sallallahu alaihi wasallam, at sinabi niya, "Oh, fulana, magkaroon ka ng patience, be patient, it's better." Dahil siya hindi nakita ng babae, sa sobrang lungkot niya, hindi niya napansin na yung nagsasalita pala, ang propeta, sallallahu alaihi wasallam, ang sabi niya, "Lumayo ka nga dito, hindi mo nararamdaman na nararamdaman ko, hindi ikaw ang namatayan." Subhanallah. Okay? So, nung napagtanto niya at nasabi sa kanya na yun ang propeta, nagmamadali siya pumunta sa propeta at nagsusori. Too late. Hindi niya natanggap yung unang buhos ng kalamidad. Dahil yung pinakamasakit, yung unang buhos, papaano ka magre-react? Papaano matatanggapin? Ano ang mga lalabas sa bibig mo? Una bang lalabas, yung kailangan mo sabihin kapag may kalamidad na dumating, anong sasabihin? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulitin natin, sa mga hindi nakakaalam. Sa unang buhos ng kalamidad, ang unang sasabihin, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Katotohanan, tayo ay galing kay Allah at tayo ay magbabalik sa Kanya. Kung ano ba pinahiram kita, tapos binabawi ko, may karapatan ka bang magtampo? Pinahiram lang naman kita di ba? So lahat ay pinahiram sa atin, kung babawiin niya anytime, any moment, may karapatan ka bang magtampo? Wala, di ba? Kaya nga sinasabi natin na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dahil lahat ng kung ano man ang meron ka, lahat ng ari-arian mo, pagkatao mo, kagwapuhan mo, lakas mo, katalinuhan mo, pamilya mo, asawa mo, anak mo, lahat yan galing kay Allah subhanahu wa ta'ala. Isa man dyan ang kunin niya, o lahat man yan kunin niya, katulad ng nangyari sa propeta Ayub. At tuwing pag-uusapan ng usapin tungkol sa sabr, hindi nawawala na si propeta Ayub ang stand out sa sabr. Bakit? Kasi lahat ng yon, ari-arian, kagwapuhan, kalakasan, katalinuhan, yung kanyang asawa, yung kanyang mga anak, lahat yun nawala in one time, sabay-sabay. Okay? Pero nagkaroon siya ng pasensya. Ewan ko lang kung kaya natin yan, subhanallah. Maaaring masabi ko na, baka hindi ko kaya. Huwag sana parating sa akin ni Allah subhanahu wa ta'ala dahil hindi kasing lakas ni Propeta Ayub, yung sabr ko. Subhanallah. Okay? Pero tayo ay binibigyan ng pagsubok depende sa level ng iyong pananampalataya. Ang pinakadumaan ng mataas na klase ng pagsubok at kailangan magkaroon ng mataas na level na patience, mga propeta, mga subok. Kaya natin lahat sinawag ng ulul azm. Meron top 5 dun sa mga sugo na tinawag ng ulul azm. At ang malaking factor kaya sila tinawag ng ulul azm dahil dun sa sabr. Maraming ibang factor. Pero isa sa malaking factor bakit sila tinawag ng ulul azm dahil dun sa sabr. Sino-sino yung 5? Ipasahan natin sa una. Noah, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Si Noah, si Abraham, si Moses, si Jesu Cristo, si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alayhi salatu wassalam. Sila yung top 5. Ulul azm kung tawagin. Sila yung the best sa lahat ng sugo. Itong bumibilang na may 100,000 silang lahat. Bakit? Maraming ibang factor. Maraming dahilan, pero isa sa malaking dahilan dahil dun sa sabr, pasensya nila. For example, si Noah. Nagdaawa siya ilang taon? Hindi isang buwan, hindi 2 buwan, hindi taon, 950 years yung da'wa niya. Yung da'wa lang yan hindi kasama yung hindi pa siya hinirang ng propeta. 950 years siyang nagdada'wa. At ano sabi sa Quran? Araw at gabi. Sikreto man o hayagan, nagdada'wa siya. Individual o grupo. Walang pahinga, araw at gabi for 950 years. Kakalain yung sabr na yun. Subhanallah.
Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ha? Isa, Jesucristo, si Abraham, subhanallah. Okay? Si Moses, sabi sa kanya na magdawa ka kay Pharaoh. Sino si Pharaoh? Basta-basta. Siya ang hari ng Ehipto that time. At inutusan itong propeta na ito na wala namang sundalo. Magdawa ka kay Pharaoh, puntahan mo. Subhanallah. Kung walang pasensya si Musa, kaya ba niya yan? Magdawa ka kay Pharaoh. Kumbaga sa panahon ngayon, mauutosan mo si Walid na pumunta ka nga kay Obama at imbitahan mo siyang magsala. Ang tanong doon, makakalapit kaya siya kay Obama? Makakapasok kaya sa White House? Pero subhanallah, dahil sa pasensya niya, ginawa niya. Subhanallah. Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alam niyo kung gaano siya kapasensyoso. Sa napakaraming taon, inaapi sila ng mga Quraysh. Sa napakaraming taon, pinapatay ang mga Muslim ng mga Quraysh. Sa napakaraming taon, talagang pinahirapan sila ng mga Quraysh. Nung bumalik sila sa Makkah na mayroon siyang kasamang 10,000 sundalo at sumurrender na ang Makkah, yung mga kumakalaban sa kanila, yung mga nagpapahirap sa kanila, yung mga pumapatay sa kanila ng mga Quraysh, hawak na niya sa kamay niya. At pwede niyang utusan na itumba sila lahat. Public execution, mass execution, pwede. Dahil hawak na niya. Sumurrender na ang Quraysh, wala na sila magawa. Pero dahil sa pasensya at yung awa niya at yung kanyang mabanayad na pagkatao, hindi niya in-execute ng mga Quraysh. Pagkus majority, pinatawad, pinalaya. Okay? Alam natin yung mga pinagdaanan nila. Magbigay tayo ng halimbawa dahil napakahaba, napakaraming halimbawa kung magbibigay lang tayo ng lahat, no? Isa lang. Yung nangyari sa Battle of Trench. Kailangan nila maghukay ng trench. Dahil lulusubin sila. So doon sa paghukay nila, hindi basta hukay lang, kundi yung front side o yung opening ng Madina, hinukayan yung ganun kahaba. So ilang araw yun, ilang linggong paghukay, hindi basta-basta. Nagkataon din sa panahon ngayon, sa panahon na yun, yung tag-gutom. Gutom na gutom ang karamihan. Okay? So, yung karamihan sa mga sahaba, may taling bato, tinalian, nilagyan ng bato yung kanilang tiyan. Itinali yung bato. Bakit? Nakaranas ba kayo ng ganun sa bahay? Nakaiyak, di ba? Ni minsan, hindi tayo nakaranas ng ganun. Yung nagtali kayo ng bato. So yung karamihan sa mga sahaba, may isang bato na nakatali sa tiyan para lang pigilan at medyo pigilan yung pag-ikot ng kanyang intestine dahil halos nagkikis-kisan na yung bituka. Walang laman. Ilang araw na walang makain. So may tinali na silang bato. Pero patuloy pa rin ang paghuhukay. Makita nila ang propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi isa, 2 bato ang itinali ng propeta. So mas gutom ang propeta kaysa sa kanila. At hindi siya naghahari-harian, maghukay ka. Siya mismo naghuhukay din. Yun ang patience. Yun ang leadership. Di ba? Siya mismo naghuhukay din. Siya mismo nagugutom din. Allahu Akbar. So yun ang pasensya. Okay? Napakahabang usapin ito. Ito actually lecture na ilang araw. Pero ito yung khutbah ng imam natin kanina. Sana kung may naalala si Sheikh Ismail na idadagdag niya sa khutbah, please. Okay? Otherwise, medyo humawa na rin yung oras natin. Sheikh Hasan, may announcement ka? Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.